Ang ginadulong ina sa inyo sang First C, the ultimate vitamin C. Dulong may nasa inyo sang Air Wonder Lube Ingent Treatment para tipid pamasada kag sang Imay GG Enterprises. Sa gyapon kaupod sa inyo nga mga newscaster, sini si Katropa Bong Kagape. Kag katropa nga Jean Ligandina. Tapgan Radio Local News. Gilayon nga ginpaidalom sa isolation period ang isa ka OFW nga nagikan sa Hong Kong matapos ini nga namonitor nga naka-eksperyensya sang hindi maayo nga conditions panglawas ay isa sa sintomas sa coronavirus disease kon COVID-19. Sa interview sa Top Gun Radio Coronadal kay Dr. Rogelio Aturdido, ang head sang IPHO South Cotabato, ginpayag sini nga ginahulat pa ang resulta sang test nga gagin patigayon sang ahensya sa amo nga OFW nga nagikan sa Banwas ang Nurala. Ginkumpirma ni Dr. Aturdido na nakakadto pa sa piyesta sa nasambit nga banwa ang nasambit nga persona apan nakabatya ginisang hindi maayo nga kondisyon sa panglawas. Gilayon ini nga nagpabalo sa IPSO rason nga gilayon man ini nga gindala sa ospital para sa nagakaigo nga test. Apan hindi bot silingon nga ini ang positibo sa COVID-19. Posible nga mag-abot ng resulta subong adlaw o kung subong nga semana. Una sunod pa nga ginrekomenda sa DOH sa nasambit nga persona akon may mo nga magpaidalom lamang anay sa self-quarantine bangon ini ang nagikan sa lugar nga may kaso sang COVID-19. Wala to sang kamaturan ay ilat naton ang laboratory nga result. So ma-expect naton ina na sa buwas o kinakadugay na sa Biyernes maabot ang iya nga result sa laboratory. OFW wala sang gabi wala siya sang simptomas. Kanaagan na siya nagkasimptoma, ginapasalamatan man naton siya. Siya mismo atong pasyente mismo ang volunteer nga nag-report nga may ara siya ang daw ginabatyan pagkaaga na sa to. Paglagaw niya wala siya sang simptomas. So pag abot niya sa ila so pagsunod adlaw dito siya naghahabang na may ara. Sports quarantine. Sports quarantine. Sports quarantine. Ang naging pamahayag ni Dr. Rogelio Aturdido, ang Provincial Health Officer sa South Cotabato. Tapgan Radio Local News. Samtang ginkumpirma naman sa Integrated Provincial Health Office sa IPHO sa South Cotabato nga wala pa sa kumpirmado nga kaso sa COVID-19 na diri sa probinsya sa South Cotabato. Sa interview sa Top Gun Radio Coronadal kay Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr., mayara na sang 26 ka PUM nga na-record sa South Cotabato ang kung sa di na 23 na kompleto na sang ilang 14 days home quarantine kag wala man sila sa nakitaan sang sintomas. Ang anong nga nabiling nga PUM ang padayong nga ginamonitor kag sa pagkakaroon wala pa sang nakitaan nga sintomas. Samtang yara naman sa 5 kabilog ang PUI kag kung sa diin 3 diri ang na-discharge na kag sa ospital kag nag-negatibo sa COVID-19. Samtang ang 2 naman ka PUI nga still admitted kag ginaulat pa confirmatory result kag ginpadala sa Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM. Gidayaw mo na Aturdido ang katawan bangod kay ang awareness pagabot sa COVID-19 ang medyo nagtaas na sunupa. Apan ginahinyo naman sini nga hindi magpanik kay kung magpanik kita sigurado kita gid ang field day. Nanging vigilante sunupa kag magbuligan na abot hindi makasulod ang COVID-19 na diri sa probinsya sang South Cotabato. Alas 7:12. May balon natin sa mga kauturan natin sa South Cotabato na wala pa kita sa confirmed case sa South Cotabato. So karon kaya na kita sa 26 kabilog na record nga person sa under monitoring. Pero of this 26, ang 20 ilan na complete na nila ang 14 days nila na home quarantine. Kung wala sila sa mga simptoma, dapat pantin sila. Ang anom, galing na monitor pasubong sa pagkakaroon, wala man sila sa mga simptomas pa. Ang DUI naman natin, kaya kita sa 5 kabilog. Pero sa 5 natin ini, ang law na discharge na sila sa ospital ang mga negative sila. Tapos, ang mga admitted pa pag ginahulat natin ang confirmatory result ng ITN. Hindi na kaya ko ang atong mga katauhan kay ang awareness nila pag-abot sa COVID-19 na nagtaas-taasa. Galing lang ang isang ginahangyo sa ila, hindi sila dapat magpanik. Ay kung magpanik kita, sigurado kita ginang perding. Ang importante lang, mag-ibigyalan ka ang mga katauhan, magruligay kita para na hindi makasunod ang COVID-19 kapag
Ang dugang pamahayag ni Provincial Health Officer Dr. Rogelio Atordino Jr. Ginawag man silang publiko nga i-check ang ilang page nga Integrated Provincial Health Office sa Cotabato agud makakuha sa tamang nga mga impormasyon angod sa nasambit nga virus. Sa dugang kagkangod nga balita nga ginadulog naman inasa inyo sang Panamox. Upgun Radio Local News. Natala na nga magpagwasang halos 35 million pesos nga pondo ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kon PDRRMC South Cotabato sa pagpanguna ni Governor Rinaldo S. Tamayo Jr. nagikan sa 2019 PDRRMF Trust Fund agud gamiton sa pagtapna kay pagpugong sa pagsulod sang coronavirus disease o kon COVID-19 diri sa probinsya sang South Cotabato. Sa interview sa Top Gun Radio kay PDRRMC Head Officer Rolly Don Aquino, ginpayag sini nga yara sa 35,782,657 pesos ang natalanan nga pagagamiton nga pondo sang South Cotabato agud pamatukan ng COVID-19 sa probinsya. Ginpaklaro naman Aquino nga hindi pa kinahanglan nga ideklara ang probinsya sa state of calamity bangod wala pa suno pa ini nakabot ang kriteria apan ginsertipikahan naman ni Governor Tamayo ang nasambit nga pondo agud gilayon nga maaprubahan sang sangguniang panalawigan bangod sa nakasulod na ang COVID-19 diri sa isla sang Mindanao. Mandumduman niya sang damlag lamang nagpagwasang Executive Order number 15 si Governor Tamayo kon sa diin nagamando sa tanan nga mga local government units kag government offices diri sa probinsya nga i-adapt ang istrikto measures kag guidelines agud nga malikawan kag matap na ang paglaptas sang COVID-19 sa bugos nga probinsya sang South Cotabato. Naiskutan dito ang mga pondo nga aton nga pagagamiton sa pagsugpo o pag-prevent sa pagsulod sang virus ini. Pilihan natin sini kung ano pondo nga aton nga gamiton kung ano pala sini nga trust fund. Kung ano aton sini nga quick response fund kung nagdeklaraw kita sa state of calamity sa mga probinsya sa South Cotabato. Pero na-decision na namin sa ina nga gamiton lang natin ang aton 2019 nga pondo sa trust fund. Kada kinuha na rin ng resolution kag palikuan siguro i-forward natin sa sangguniang panlalawigan amounting to 35,782,657 pesos and 89 centavos. Amoy nasa gamiton natin nga pondo 35 urgent siya kaya hindi man din siya lang ulang ay balumat na nga nagpakuha na sa executive order ng ating sinang gobernador EO 15 ang nagligat nga adlaw. Nagwa man tayo ng balita nga may nagsulod na kumpirmado nga case ang COVID sa area ng Manyasa nga Cagayan de Oro. So this is very alarming that ito ay kinahanglan siya i-certify ang kailangan mga deklarasyon kita sa state of calamity. Siyempre yung tanaw natin ng mga criteria. Sige. Aring ipamahayag ni PDRRMC Head Officer Rolly Don Aquino sa interview sa Top Gun Radio Coronadal. Top Gun Radio Local News. Sa pangot na balita, liwat naman nga ginahinyo ni PDRRMC Head Officer Aquino sa publiko nga di magpanic buying, magpabilin lang mga kalmado kag vigilante kag himuon ng mga preventive measures sa malikawan ang nasabit nga virus. Kasubong nila mong sama sa mga paghugas ng kamot gamit ang sabon kag tubig, alcohol o kung sanitizer, labi na kunali sa pampubliko nga lugar. Masami nga magkaon sa gulay kag prutas kung nagtulog sa temprano, magdisinfect sa panimalaya, likaw ng pagpadulong sa mga matao nga lugar kag madamo pa. Sa interview sa Top Gun Radio Coronadal kay PDRRMC Head Officer Rolly Dwayne Aquino, liwat na ginpaklaro sini nga wala pa sang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 ang probinsya sa South Cotabato. Apang may mga napagkit na diri nga mga person under monitoring o kung PUM, kag patient under investigation o kung PUI kung sa di madamo naman sinupang nga mga PUM, ang nakatapos na sa ilang 14-day home quarantine kag ang iba naman nga mga PUI, ang nakagawas na sa ospital apang ang iba naman ang padayag pa nga ginamonitor kag ginahulat ang resulta. Natin ini ang COVID or mapuna ng pagsulod ng atin sa probinsya. Okay, Rolly Don Aquino. Governor Rinaldo S. Amon namin tayo, amon lang gigulay. Kung pwede hindi kita mag-panic buying, hindi kita mag-hoard, no? Kada inang mga alcohol na ako kinanglan natin, hindi pa kita mag-hoard kada maging kalman sige kaso na kaya wala pa kita sa kaso ng COVID man sa atin na probinsya. Pero kung hindi siya pang level sa anxiety, hindi man natin siya mapugan, ang pinaka-the-best natin yung obrahon na ganito ang pasa natin yung DOA, dapat may in-update kita, dapat magkaroon din natin healthy ng mga pagkaon, i-post natin sining ato sining agency, talagang siguro i-avoid man natin na magsige
man sa mga kaya hindi nato makita sa yun kung anong itsura sa aeroplane hindi siya kanda, no? And of course, avoid ang pagpumunta, avoid na yung ato sila mga artista, ato sila mga bisita. Kaya siyempre, disinfection and at the same time, hand washing and using of sanitizer. Ang nanging pamahayag ni PDRRMC Head Officer Rolly Dona Aquino. Upcom Radio Local News. Siman pa natin yung mga balita lokal ginadulong naman nila sa inyo sa Kings Vita Plus. Pilit nga ginapanindugan sang Yellow Bus Line Incorporated kung sang YBL nga legal ang ila pagterminal sa ila kaugalingon nga terminal nga nahamtang sa General Santos Drive, Coronadal City. Sa ginpatigayon nga press conference, ginpahay ni Attorney Cecil Gill, Legal Counsel, ang ila pagbalik sa terminal, inibangon nga may final judgment na ang Regional Trial Court kung RTC Branch 42, pinagi kay Honorable Judge Jordan Reyes sa piyak sang wala pa sang business permit agud nga mag-operate niwa sa ilang terminal. Inibangon sinumpa kay Attorney Gill nga hindi na kinahanglan ng business permit bangod nga mas mabisa sunumpa ang desisyon sang korte kaysa sa city government sang Coronadal. Gindugang pa ni Attorney Gill nga nagpahayag man sunumpa ang korte sa city government sang Coronadal nga i-hold anay ang ordinansa batok sa YBL. Inibangod nga may ordinansa nga bagong magpatigayon sang operasyon, dapat may business permit una. Rason niya ini ang nangin basihan sang YBL sa ilang pagbalik operasyon sa ilang kaugalingon nga terminal sa General Santos Drive. Madumduman, ang nagbalik ng YBL sa ilang terminal sa nagligad ng mga sinimana, makaligad yung ginbasura sang korte ang ginfile nga motion for reconsideration sang city government sang Coronadal. Upcom Radio Local News. Samtang makaligad na nagbalik ang Yellow Bus Line Incorporated sa ilang private terminal sa Jensen Draga, Coronadal City, nagdesisyon man ang pila ka mga van na magbalik man sa ilang terminal sa Jensen Draga. Sa interview sa Top Gun Radio Coronadal kay Emok, isa ka dispatcher sang Denmark van, ginpahil sini nga nagbalik ang mga ini sa anay nila nga terminal sa Jensen Drive. Bangod sa kapiga doon o kung naapekto na sino pag ilang nga pagpangabuhi, bangod kay wala na kayo nga mga pasero nagakadto sa City Integrated Public Terminal. Bangod kay nagbalik naman ang YBL sa ilang nga anay terminal. Sino pa kay Ebok, kagahapon lamang sila nagbalik sa ilang anay terminal. Makaligad nga ginmando sino pa ini sa ilang management. Ginpahil pa ni Ebok nga mayara sila sang halos 30 ka mga unit apang duha lamang sino pa ka van ang nagakadto sa ila anay terminal kung sali nagakuha lamang sila sang ticket sa City Integrated Public Terminal kag magdiretso sa ila anay nga terminal sa Jensen Drive agud magkuha sa mga pasahero didto. Apan gipaklaro naman sang Denmark nga kung sitahon man sila sang city government sang Coronadal, magasunod man pa sila gilayon apang ang hiyo lamang nila nga dapat patas ang pagpatuman kag magadugay lamang suno pa sila sa Jensen Drive tubtob sa di sila pagdakpon sa nga city. Oo, kasi sa dapi nga doon, sir, may naipiktuhan na kami siyang pasahero. Abi, nag-reklamo nga ang kitty practice ko. Isa pag isang bigado sa mga pasahero, sir, ay kung diretsi lang, kung may karga, pag mas ilang pasahero na mo nito, may mamayas ka sa management na mo, nag-order na mapagpakay. Kasi nag-order ng kitty daw ang pwede malawag pa. Loging kita kayo na sinikato ang pasahero dito, kay kung ikaw man pasahero, makato ka dito, kay may ari man isa buwan. Kasi kung sikawan sa biti, kasunod mo kami sa ulay, huwag mo kami ka doon, kay okay man kay kung ano ang order sang city kapatay man kami kahit ari man sila sa buwa man kami ang amo lang na ginapangayon atas na para makasunod sa terminal kami dito kami alin kami ang pinakauli ay may dito sir kasi kami ticket dito bali kayo nang alin dito kami dito sa public kami agi lang pa wala ang pasahero din nagabudget ang pamasahe ali kami dito kayo unit at kung waiting magkakope. Ang nanging pamahayag sa isa ka dispatcher sa Denmark van nga nagbalik sa terminal sa Jensen Drive. Upcom Radio Local News. Padayon naman yung ginapahanomdom sang city government sa Coronadal sa mga transport group angot sa ginpagwa nga desisyon sang korte kung sa diin Yellow Bus Line Incorporated lamang sunumpang ginpaboran sang korte nga magbalik sa ilang private terminal nga nahamtang sa General Santos Drive, Coronadal City. Sa interview sa Top Gun Radio Coronadal kay City Economic Enterprise Development o Consedo Officer Judith Amido, ipaklaro nila sa mga transport group
nga ang ginpagwa nga desisyon sang korte ang para lamang sa YBL kay sila man sunod pa ang nag-file. Ginahingyo naman ni Amido sa mga transport group nga kung tani mabalaan sa mga ini kung ano ang tama kag bali nga dapat mabalaan man sunod pa sa mga pasahero kung sa diin magasakay. Nindugang pa ni Amido nga bukas sa gihapon ang City Integrated Public Terminal kag ila ginahimuan sang aksyon ang mga nagkalatabo diri sa syudad angon sa transport vehicle nga wala naintindihan itmayad ang iban pa nga mga pumuluyo sa ginpagwa nga desisyon sa korte sa YBL. Monitor gitman nato, buwan sila opera sila taret, buwan pa. Pero gina-remind naman sila sa ordinansa, no? Ang decision ng court, apply lamang sa YTL and YTL allowed. Atuhod mo ba? Di pag-ibangga ba? Malam ko. Diin sila dapat. Aton lang ang terminal, ara man gihapon, ang operation man kita. Aton man lang dali nga ang mga pasahero dapat sa visuality nato dito sa terminal. So, nagpatawag si Mayor, ang chairman sa aton nga regulatory board sa meeting. Aton lang kani nga ang mga bagay, ang mga transportation groups nato, pag-intindihan na nila kung anong sitwasyon, ano ang decision sa korte, kung ano dapat man ang ilang suporta, cooperation, dinahangyo isang city government of that. Ang naging pamahayag ni City Economic Enterprise Development Consejo Officer Jonet Amido. Sa lain pa detalye sa balitang lokal, din kasubon ni Atty. Berteni Causing ang paghatag sa komento ni Honorable Judge Lorenzo F. Balu angot sa ginsang at ni Corona de la City Vice Mayor Peter Miguel nga kuwar to petition bato kay City Mayor Eliodo Ojena. Sunod kay Atty. Causing, abogado ni Vice Mayor Miguel nga isa sunod pa kabayulasyon sa pagka-judge ang ginhimo ni Judge Balu nga paghatag sa komento may kantanan sa kuwar to petition kung sa diging payag ni Judge Balu sa mga interview sa iya nga dapat hindi sino pa si Vice Mayor Miguel ang nag-file sang kuwaran to petition bato kay Mayor Ojena. Ining nangin pamahayag ni Atty. Causing sa ginpatigan nga press conference kagahapon diri sa syudad sa Coronadalo. Gindugan pa ni Atty. Causing nga isa man sunod pa kadako nga bayulasyon ng bilang isa ka judge ang paghatag sang komento sa trabaho sa kapareho niya man sini nga judge kag hindi sino pa angay si Judge Balo nga magkomentar sa obra sang iya kapareho man nga judge. Idi bangod hindi siya ang judge sa nasabit nga kaso kag madamo hindi nga wala nahibulaan sa unod sang kaso. Ginkumpirma man ni Atty. Causing nga luyag man sunod pa mag-file ni Vice Mayor Miguel sang kaso sa Korte Suprema bato kay Judge Balo bangod kay nagpartisipar ini sa iya wala ginakaptan nga kaso. Ginpahayag ni Atty. Causing nga kung maghambal si Judge Balo sang kontra nga ginahimo sa kapwa niya nga judge, ang daw kasubong na lamang sila pa nga ginaguba niya man ang Korte Suprema. Hambal sila si Judge Balo. Nga, that is a violation of a judge. Hindi sa pwede mag-comment sa trabaho kapwa na judge. Number 2 is, he is not the judge, sir. He did not know the facts. Hindi na pala kung anong mga butang-butang ara sa detalye sa kaso. So, hindi siya pwede mag-hambal. Sa totoo lang, gusto mag-file ni Vice Mayor ang kaso sa Supreme Court kontra kay Judge Balo. Kaya tungkol nga nag-participar siya. So, dapat he must be silent. Kaya nga, kung naghambal siya sang kontra sa ginimo sang kapareho niya nga judge, daw pareho sa naging gubaan niya ang Supreme Court. Ang nanging pamahayag ni Atty. Bertini Causing, abogado ni Vice Mayor Peter Miguel sa pag-file sang kuwaran to petition bato kay City Mayor Eliodo Ojena. Patay ang 18 anyos nga lalaki matapos nga nagbato sa maholdapper sa may sitio Mahayahay, Barangay Pardo, Cebu City, Santong Miyerkules. Ginkilalang biktima nga si James Daniel Espinosa, grade 11 student kag residente sa Barangay Mambaling. Kalakipsang soltero ang iyang o kaupod sang soltero ang iyang nobya nga nakaluwasan na sambit nga kinawatay. Sunod kay Police Master Sergeant Julieto Ilarcosa, nagalakat pa uli ang duha sang gulpi na lamang kag ginatake sang duha ka mga snatcher. Kag ginagaw ang cellphone sang babae ni kangko ng biktima sang pagpamuno sa tiyan nga gilayo naman nga ginkamatay sini. Sa operasyon sang Pardo Police Station, nadakpa ring isa sa duha ka mga suspect na si alias Putput nga positibo ginatudlo sang nobya ni Espinosa. Para ayon naman nga ginapangita sang pulisya ang isa pa ka suspect. Sa Piagabayan, arestado ang 8 drug suspects sa ginyusar nga drug bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency o Conpedeya sa Dumaguete City, Negros Oriental.
Sunod sa PDEA Central Visayas, ginalunsar ang nasambit ng operasyon sa Purok San Lorenzo Ruiz, Barangay Talay, pasado alas 9 o 18 sang aga. Nadakpan sa mga otoridad ang mga sospek nga kanday Andy Subito alias Nonoy, Jason Banquer Entienza, Romero Losa Inosercha, Gilbert De Los Santos Timonan, Mike Ayan Mendabauso, Jaime Pisan Rodriguez, Paul Gleiser Morales Sepe, kag Gloriano Makiling Sorbeto. Nakuha sa mga nasambit nga sospek ang pila ka pakete sang ginapatihan nga Shabu, kag pila ka mga drug paraphernalia kag gingamit ka bypass money. Samtang yara naman sa 204,000 pesos ang kantidad sang Shabu nga nakuha sa mga sospeka. Kaso naman nga pag-violar sa Section 5, 6, 7, 11, kag 12, kag 15 Article 2 sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang igasang at batok sa nasambit nga mga sospeka. Alas 7:28 naton oras. Radio National News. Nadugangan pa numero sa mga kumpirmado nga kaso sa coronavirus disease kon COVID-19 sa pungsod. Base sa datos sa Department of Health, 3 pa ka mga pasyente ala positibo sa among nga virus. Bago diri naglabot na sa 52 ang kabugusan nga numero sa kaso sa COVID-19. Sino pa sa ahensya, patient number 50 o PH50 ang isa ka sa 69 anyos nga babaye. Wala ini sa travel history nga apan nakitaan ini sa sintomas sa among balatian sa tong Marso 8. Naka-admit naman ang pasyente sa The Medical City. Samtang ang 26 anyos nga lalaki nga Pinoy ang yara sa PH51. Wala man sang travel history, naka-confine ang pasyente sa Makati Medical Center. Samtang ang isa ka 79 anyos nga babae Filipina ang yara sa PH52. Ginpahayag sa DOH nga mayara sa travel history nagikan sa United Kingdom. Nagkumpisa nga nakitaan sang sintomas sa Marso 1, makaligal ini nga magpakonsulta. Lunsay nga nagwa sa resulta sa investigasyon kag sa test sa 3 ka mga pasyente nga positibo. Sa nasabit nga balatian sa Marso 11, samtang ginkumpirma naman ni Majority Leader Juan Miguel Zubere, ang unang nga Pilipino nga napatay sa coronavirus disease. Ang asawa sang resource person nga nagtambong pa sa Senate hearing sa ito nakaligad nga si Mana. Kagin-imbitahan sa Senado, sunod pa kay Subere, yara sa critical nga kondisyon ng resource person nga giniimbitahan nila sa hearing kagang asawa sini ang 67 anyos nga Pilipina nga pasyente nga napatay sa nakaligad nga adlaw. Madumduman niya una na nga ginanunsyo sa World Health Organization nga ginakabig bilang pandemic ang COVID-19. Radio National News. Samtang ginkumpirma naman sa Department of Health o DOH ang 3 pa nga napatay o bungod sa coronavirus disease o COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Sa ginpagawas nga pahayag sa DOH, napatay ang patient number 6, 7 kaga 37 na. Bago diri naglabot na sa 5 ang death toll sa COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. Sinupasahin siya nga na-admit ang patient 6 sa Cardinal Santos Medical Center sa nga March 5. Kagagin balin sa research o sa RITM. Nabuday sila pa nga makaginhawa ang patient 6 kag na-intubate sa Miyerkules ang gabi ang March 11 na. Acute respiratory distress syndrome naman na ang ginkamatay sa pasyente bangod sa nga severe pneumonia. Kilala naman nga diabetic man ang pasyente samtang napatay naman ang patient 5. Asawa sa nga patient 6 sa nga March 11 bangod sa acute respiratory distress syndrome bangod man sa severe pneumonia. Na-confine naman ang patient 37 sa Philippine Heart Center sa March 6. Makaligad nga makabatsa ginisang simptomas sa nga sakit sa February 28. Gipahayag naman sa ahensya nga napatay ang pasyente kagahapon na bangod sa acute respiratory failure. Radio National News. Iban pa nga mga balita nasyonal i-announce sa karon ni Pangulong Rodrigo Duterte agin pasakaan na sa Code Red Sub-Level 2 ang Code Alert System sa bugos nga pungsod Pilipinas may kahangtanan sa COVID-19. Sa iyang public address, makaligad ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease sa Malacanang ginaprubahan kag ginbasa ni Pangulong Duterte ang resolusyon nga gintukod sa task force para sa pagkontrola sa paglaptas ng virus labi na sa Metro Manila. Kalakip kay patuman ang pagsuspende sa biyahe pasulod kag pagwa sa Metro Manila nagikan sa petsa Marso 15 tubtob Abril 14. Ang trabaho sa executive branch ang suspendido man apan gikinahanglan lamang sa skeletal forces paghatag yapon sa serbisyo samtang ginahinyo naman ang pribado nga sektor nga mayara sang flexible work arrangement. Ginpalawig naman tubtob Abril 22 ang suspension sang klase sa tanan nga mga level sa Metro Manila.
Magapadayon naman ang operasyon sa LRT, MRT, PNR basta mayaras ang Department of Transportation o kundi DOTR sang guidelines sa social distancing sa sulod sa nasambit ka pampubliko nga transportasyon. Radio National News. Katapusan nga detalye sa balita nga national, ginumpisahan na sa Philippine National Police o PNP ang pagpreparar sa tiyon nga maglalang sitwasyon na tugas sa coronavirus disease o COVID-19 din sa pungsod Pilipinas. Nagpulong ang mga matag-as nga opisyal sa PNP kag pila ka mga personal sa Armed Forces of the Philippines o kon AFP, National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC kag Department of Health o kon DOH sa Campo Crame. Na isa publiko ang pulong sa maglapta sa social media ang kopya sa abiso kag nabasa nga kalakip sa agendang lockdown sa pila ka lugar sa Metro Manila. Para eksplikar pa naman ni Police Major General Benigno Durana Jr., Standard Operating Procedure o kon SOP sa PNP nga pagpreparahan ang tanan nga posibleng nga matabo. Ginkumpirma naman sa pila ka mga nagtambong nga opisyal nga kalakip sinupasan na hisgutan na ang pagpatuman sa lockdown sa Metro Manila kag wala na naghatag pa sang dugang nga detalye. Ginpanginwala naman sa National Capital Region Police Office o kon NCRPO nga may lugar na sa Manila ang nakalakdan na bangod sa COVID-19. Alas 7:34 nato sini oras. Akan Radio International News. Gintuldukan na ni Russian President Vladimir Putin ang question may kangtanan sa iyang plano para sa pagka-presidente sa mga pungsod. Ini makaligan nga suportahan ni Putin ang constitutional amendment nga nagahatag sa panugot diri agod nga magpabilin sa iyang pwesto tubtob sa 2036. Ginpasa sang Kremlin-controlled Duma sa third reading ang nasambit nga amendment sa boto nga 383-0 kundi 43 ang abstain. Antigayon nga nakakas ang constitutional barrier sang 67 anyos nga presidente. Gindosuman ni Valentin Tereshkov, pinakaunang nga babae nga nakalupad sa kawaan ang nasambit nga amendment kag gilayon naman nga ginsuportahan ni Putin kag sang mga mamalidha. Akan Radio International News. Sa pinakabahin na ginkakit sa mga European Union leaders ang pagpatuman nga travel ban ni US President Donald Trump sa 26 nga mga pungsod sa Europa. Ginakusahan pa sa mga ini si Trump ka nagdesisyon sunupay ni sang wala sa nga konsultasyon na. Ginpahad ng EU official Ursula von der Leyen na kag Charles Michael nga ang COVID-19 ang pandemic kag isa ka global crisis sa inang nangagapang hinanglan sa kooperasyon na kaysa sa unilateral action na. Madumduman nga ginpahag ni Trump ang travel ban nga epektibo sa buong adlaw sa nga Biyernes. Apektado lamang ini sa mga pungsod nga miyembro sang Schengen na border free travel area kag hindi apektado ang US citizen na UK o ng Ireland. Alas 7:36 na. Business and Foreign Exchange Rate Update. Ginmanduan sa Department of Trade and Industry kung DTI ang mga retailer. Ginibitahan ang pagbakal sa tindua ka mga bote ng alkohol. Sunod kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, hindi na pwede nga maglagpas sa duwang pwede nga baklon sa mga supermarkets pag mga grocery stores. Tinutuyo sila nga balikawan ang pagkangkon sa panic buying sa alkohol. Gidugang pa sila nga bisan na numan nga size sang alkohol nga pagkabaklon ang dapat duhagin lamang ka mga bote sa kada bumalakal. Yun pa siguro naman ni Castelo nga matagan sang silot ang sinuman nga mga mapamatudan nga nagapamantala o nagapanghimulos sa presyo sang alkohol. Afghan Radio Showbiz News. Kasalang Richard Gutierrez and Sara Labante postpone daw. Hindi na to si Efren. Tayo ay matanda nakahabol pa ha? Hindi man para sa sa showbiz naton nga tugtog para man kay Django. Absent lagi si Sir Django. Nahulog ani sagdan. Nahulog sagdan. Sabi ko sa bangko. Ay, Nahulog ba ng mga unto niya? Wala man. onto niya na damage na utod. Tatlo na ganik bilog na utdan pag Gerson katropang Django. wala man siya na unto lang gani. Abi ko pala na lang kabilog unto niya nahulog pagin. Nautod, hindi nahulog, nautod. Kumbaga gin 3 man ba, gin cut. Kaya pero may madibato ga sakit unto niya. May nag-text dahil, di ba si Ubog?
Oy, why talaga inom si Django? Why talaga siya inom gamay, damo lang. Wala na siya gayam kung wala erin. Radio Showbiz News. Okay, sa ato na balitang showbiz katropang bong from local to showbiz sa COVID-19 ginang ato na topiko Grabe, katropang. no? Halika na sa local. Na local, regional, Grabe, no? national, international sports, ang business, di ba? Grabe. So, postpone na buwas nga adlaw Sabado. Sayang Ang na. kasalang Richard Gutierrez kag Sara Labati sa isa ka 5-star hotel sa Taguig. Buwas tanin nga schedule nila sa kasal katropang bonga. Kahapon na pagawas ang statement nga magkopol nga as much as we want to celebrate our love with our family and friends in light of the recent situation, we have decided to postpone our wedding as we do not want to put anyone na at risk. Wow. So, bisan gusto man nila nga idayon ang ilang ginahulat nga kasal, special day, kapod ang ilang pamilya kag mga biyan, apang bangod sining padahil nga pagsaka sa mga kaso kag pataya sa COVID-19 din sa Pungsod Pilipinas, mas gin pa kayo nila nga i-cancel o kung i-postpone ining kasal nila katropang bonga. Mas mayo na lang eh. Kagaya bangod hindi nila luyag nga ibutan sa delikadong ila ang kayong lawas ang ila pamilya kag sang magatambong sa ilang kasala. Samtang nagpasalamat naman na mag-couple sa mga tao nga nagbulig sa ila para sa ilang special day. Wow. Kaga gina-expect man nila ini katropang bong atong mga nagbulig subong sa ila para sa kasal buwas nga arag hapon sa sunod nila nga kasal kung madayon na gid. Wala pa sa schedule kung saan. Wala pa kay hindi pa man naton balan kung saan ni matakna ni COVID-19 diri sa ating Pilipinas. Okay, nagka-community quarantine manabi karon Metro Manila. Kag isa pa katropang bong atong mga mga big time nga sponsor na kasal quarantine man subong. Ugani. So hindi gid sila maka-attend kanday Presidente Duterte, kanday Senator Bongo kag madamo pa to nga iban na. Grabe, no? COVID-19, may mga dahil pili. Ay, nako talaga. Ingat-ingat lang. Kung lang ginamaghalong lang gid kita tanan. Kagdugang ampo, man pinaka-importante gid sa tanan natay mo. So gid mga preventive measures ka tropa. Yon. Kaya ikaw ha, akuan lang muna, chat lang muna sa bahay ka lang, self-quarantine, chat mo lang, mahal, I love you. Ay nga lang, mahal, I miss you. Wah, kalame. Ara na sa Cagayan ang COVID-19. Ala, Sir John, maglakat daw si Jean Ligantin sa Cagayan. Dito na lang daw siya mag-self-quarantine. Dito mismo sa ospital nga naka-isolate. Hindi, may sundan ka dito. Dito ka mag-self-quarantine, pwede ka man sa balay lang. Lapit pa gid dito sa ilang katropang bongtong ospital. Alalalala, Kabalaka, action sa Kabalaka, malive daw siya. Ang ito katropang bongka, postpone ang kasala ni sang mag-shota, mag-couple nga si Richard Gutierrez kag Sara Labate. Detalye na. Ginsuspindi na sa National Basketball Association kung inbing tanan nga mga hinampang sa ila sininga season bago din na sa coronavirus disease sa kinakabig subong nga pandemic. Ani pagkaligan nga magpositibo sa COVID-19 ang isa sa mga NBA All-Star nga si Rudy Gobert Sanjas bago diri mangin ang mga players sa duha ka mga team ang nagpaidalo man sa quarantine. So, Sergeant na mo yato detalye sa Top Gun Balita alas 7. Nagkaroon yan lang sa Biyernes, Friday the 13th, halong-halong Sunod na Cruzadas Katauhan. Kaupod-yapon sa inyong mga newscasters, ini si Katropa Bong Kagape. Kag katropa nga Jean Ligantin. Para sa 90.7 Top Gun Radio Coronadal, ang istasyon. Nga Katropa mo. Pinsan ako walong kag kalokal eh. Grabe ba? Boy, slip. Pila lang kabilog ang... Yabi. Grabe. Congrats lang. Yan, hunta na karoon tayo kami tubig. Ito sa Cagayan. Mag-live gani daw siya.